Guys, kung napanood nyo ang video na ito na dating isang OFW na ngayon ay tinuturing na siyang kaaway ng sarili niyang pamilya dahil wala na siyang pera. Nakaranas siya ng mild stroke kaya hindi na niya kaya magtrabaho. Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Hanggang sa kahuli-huli ang pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulungan ko yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Gustong-gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Ako ang nagpundar ng bahay na to. Wala akong alam kung ano. Yun lang ho, yung buhat nung wala na akong maibigay. Yung wala na silang mapala sa akin. Alam nyo yung anak ko, pinag-aral ko yan sa Lyceum, culinary. Pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag-OJT dun. Lahat binigay ko. Tapos laging sasabihin, wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki. Ngunit paano ba ito maiiwasan? Eto guys, bibigyan ko ng lesson base na rin sa turo sa akin ng tatay ko na nagtrabaho ng lampas isang dekada sa Dammam, Saudi Arabia. Nakaranas din siya ng mild stroke kaya ngayon ay for good na siya sa Pilipinas. At base na din sa pagtatanong-tanong ko sa mga OFW na medyo may mga edad na dito sa abroad na kung ano ang ginagawa nilang paghahanda sa kanilang retirement or pagre-retiro. Pero guys, nakakalungkot ang ibang sagot nila na bahala na daw ang anak nila or yung mga anak nila sa kanila. Hindi ko sinasabi na mali ang pag-iisip na ito, pero guys, napanood nyo naman ang video na si Kabayan ang living proof na di lahat ng natulungan mo noon, kamag-anak man yan, kapatid, or mismong anak mo, ay aalagaan ka pagtanda mo kapag wala ka ng pera. Though may ginawa na akong video kung paano paghandaan ang pagre-retiro or ang retirement, lalong-lalo na nating mga OFW. Kagaya na lang ng pagkakaroon ng ipon at ng life and health insurance. Kagaya ko guys, meron akong Sun Life Insurance. Dahil guys, kahit gaano pa kalaki or kadami ang napundar mo habang isa ka pang OFW, ay pwede mo yan mabenta kapag nagkasakit ka. Dahil ang hospital bills ang major expenses in the future kapag tumatanda na. Pero hindi naman na lahat ngayon ay afford na kumuha ng life and health insurance, lalo kapag madami ka ng pinag-aaral. Sa pag-iipon naman, napakaganda nga nito, pero just in case man may mga ilangan, hindi mo rin matitiis at magagalaw mo ito. Eto ang sabi ng tatay ko, at least daw ay wag na wag niyong pababayaan ang paghuhulog sa inyong SSS contribution. Kagaya ko guys, 1,500 pesos ang monthly contribution ko sa aking SSS. Dahil kahit anong mangyari guys ay hindi niyo magagalaw ang inyong SSS contribution hanggat hindi kayo nagre-retiro. At kapag umabot na kayo sa edad na 55 or 60, ay may matatanggap na kayong monthly pension. Tumatanggap ngayon ng up to 10,000 pesos ang tatay ko sa kanyang monthly pension. Hindi gaano kalakihan guys, pero napakalaking tulong na nito sa dating isang OFW na wala ng kita sa Pilipinas. Though hindi ko naman kasama lumaki ang tatay ko, pero napakalaking tulong na ito sa pang-araw-araw niyang gastusin at sa buwanan niyang mga bills. Kaya yan ang isa sa mga advice niya sa akin at sana may natutunan din kayo. Hindi din kasi lahat ng mga OFW ay maswerte sa pamilya na nagiging katuwang nila sa pagpapalago ng pera na pinagpapaguran nila sa ibang bansa. Kaya guys, lagi tayo magpasiguro sa ating sarili dahil hindi habang buhay ay nasa abroad tayo at isa tayong OFW. Hulugan nyo din ang inyong pag-ibig dahil sa Pag-ibig MP1 ay pwede rin ito makatulong sa retirement nyo. Hinuhulugan ko ito ng 1,500 hanggang 5,000 pesos per month dahil guys, makukuha nyo ito lahat after 20 years kasama yung mga tinubo nito. Makakatulong din ito guys kapag nagretiro na kayo. At pati sa Pag-ibig MP2 guys ay maghulog din kayo kapag meron kayong short financial goals. Dahil sa MP2 naman ay makukuha nyo after ng 5 years
Kasama ang 5 to 8% na kita ng pera nyo na tumutubo taon-taon. Dahil guys, yung tubo ng pera nyo sa MP2 at pati sa MP1 ay tutubo ito ng tutubo hanggang sa lumaki ng lumaki. Huwag nyo ubusin lang guys ang lahat ng pera nyo sa pagpapagawa ng bahay. Dahil baka pagdating ng panahon ay palayasin kayo ng pamilya nyo sa bahay na pinagpaguran mo. Nakakalungkot man guys, pero yan ang realidad. Pero kapag may pension ka, baka napakaraming pamilya mo ang gustong mag-alaga sa'yo. So ayun guys, sana nabigyan kayo ng idea at sana nalinawan kayo sa video na ito. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba dahil sinabi nga mismo ni Kabayan na kung maibabalik lang niya yung panahon ay mag-iipon siya para sa kanyang sarili. So sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.